Alright guys, check natin AUD cut. Check muna natin sa higher time frame, which is sa daily time frame. So para ma-check natin na mabuti, pwede natin tingnan yan sa using EMA para makita natin yung direction of price. If makikita natin, uptrend talaga siya kasi nasa taas yung price ng EMAs natin. Lalo na tong 200 EMA, itong blue na to. So we're looking for buy opportunities dahil yung EMA natin is nasa taas yung price. And we are using daily time frame. So kung hindi naman tayo gagamit ng EMA, pwede natin tingnan lang yung price structure. So para tingnan yun, isang way is tingnan mo yung pattern ng price. Pwede mo itong gawin, itong arrow na to, itong path arrow na yan, pwede mong gamitin yan. Yan. Diba? So, tingnan mo lang kung saan mag-fall yung price. Yan. So yun yung naging trend niya. Then para mas malinaw mo makita, gawin mo line chart. Diba? And also confirmation din yun dito sa MACD natin. So yun. Higher, low, yung high niya, low niya, high, and we see yung support and resistance niya, o yung break na yung previous lower high. Diba? Actually dito palang break na siya eh. Kasi meron tayong high dito eh. Dito palang break na. Pero mas kitang-kita na break talaga siya. Itong line na to, itong resistance na to, naging support na siya. Bumalik yung price dito and then going up na siya. So we're looking for buys. Ito na yung magiging structure natin para makapaghanap ng opportunity. So for now, possible na mag-retrace muna siya. Kasi if we see the price action dito sa stochastic, nasa overbought na siya, and possible na bumaba muna siya bago siya umakyat ulit. So yun yung babantayan natin para makapasok tayo ng magandang order. So we're looking for buy. Check muna natin ginagawa ko. Lagyan muna ako ng trend line. Ayan. Ayan, pwede natin gawin ganyan. Tapos stock tayo ng opportunity. Ito mukhang may resistance level tayo dito or support. Tapos na break niya na. Tingnan natin yung price action niya. Kung titingnan natin itong level na to, may makikita tayong malaking big candle. Malaki na big candle pa. Malaking candle. Ito. So na-break niya yung mga previous touches na dating resistance. Ngayon break na. So possible na maging support na siya. And as confirmed by stochastic,
overbought na to. For our time frame, babalik muna siya bago siya akit ulit. Kasi overbought na siya. So yung price possible ng retracement, pag nag-retrace, doon tayo maghahanap ng buy opportunities para mas malaki yung gain kaysa sa stop loss. So importante yung risk management, importante yung naglalagay tayo ng stop loss natin. And if we see, kita dito na meron tayong base price. Ayan. So dyan ako maghahanap o dyan ako mag-place ng trade ng entry. Yan yung gagawin kong entry. Yan yung gagawin kong demand zone. So naglalagay ako nandito ng remarks ng demand zone sa 4 hour time frame. Alright. So pwede pa akong bumaba sa 1 hour para mas makita ko. So if we see, mas malinaw na medyo pa-retrace siya, parang pababa na nga talaga siya, and yung stochastic is pababa na, and mas sure yan kapag ka na-break na tong level na to, nandito na sa kulay blue na to sa stochastic. Pag na pumasok na yan, magda-downtrend ng konti, retracement, then mag-overbought, then magbabay. So pwede ka naman mag-place ng sell, pero I don't encourage kasi baka mamaya, since uptrend siya, yung structure is uptrend, so we're looking for buy lang para mas high yung probability na mas mananalo tayo kaysa sa matatalo. Kasi hindi natin alam kung magre-retrace na ba siya agad o pwede pa siyang umakyat ulit for a meantime. So kailangan natin mag-ingat. And dito meron din tayo nakikitang another demand zone. So pwede pa tayong bumaba dito ng 1 hour demand zone para mas mababa yung order natin, yung SL natin, diba? From this, pag bumalik yung price dito sa demand zone, meron tayong risk reward na 2, diba? And yung SL mo lang dito is nasa 19 pips lang compare dito sa isa na 29, or syempre maglalagay ka ng konting distance, nasa 34. So ganun siya. So pwede tayo mag-abang ng entry dito pag bumaba siya dito, then you can buy, or pag bumaba siya dito, pwede kang mag-open ng TP lang, diba? And tignan natin kung ano yung pinaka last price niya sa other time frame. Ito, pwede natin tingnan to kasi may mga level dito ng kung saan tayo pwede tumingin ng take profit, diba? Madaming touches, so possible na ito yung mga next level of take profit. Pwede natin gamitin yan, diba? So ayan. Okay, so pwede hanggang dito siya, pinaka next, pero medyo malayo siya, matagal yun. So dito pwede na, okay na yun. Pero pwede rin to, kasi kaso pag may mga, pag sinagad mo yan dyan, pwede kasing may mga high impact within the week,
baka biglang mag-change yung price. And dito rin may channel din dito ng price. Parang support resistance din niya to eh. Diba? So, ipakikita natin sa confirmation na parang babalik na talaga yung price muna kasi meron siyang resistance dito. Tapos may ano pa siya dito? Trend line pa siya dito. So, yun. So, sa confirmation na magbabounce muna yung price. So, wait natin yun. Okay. Para sure tayo sa entry natin. Alright. So, patient is the key. Huwag tayo basta-basta papasok. Wait tayo ng confirmation, candle confirmation, bago tayo pumasok. Okay?